ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila
ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras, 13 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Wala. Sa kabila. Wala rin. Bawat issue, ito na. dapat. Teka, take 2 natin para perfect. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue, dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH, balansyado. Basta komentaryo, DZRH, balansyado. DZRH, balansyado. Balansyado, balansyado. Magandang hapon, ito po ang DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio and DZRH News Television. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At sa ngalan po ni Sir Henry Uri, ako po si Jackie Resho. At narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH, balansyado. Balansyado, balansyado. Tapyas presyo sa produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Vice President Sara Duterte, 15 iba pa inireklamo sa Ombudsman kaugnay ng confidential funds. Red notice laban kay Zaldico, hiniling na ng NBI sa Interpol. Karagdagang 15 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control mess dinala ng PNP sa ICI. Surigao del Sur, Representative Momo Sr. kinasuhan ng plunder at graft. Kongresista pumalag sa reklamo. Implementasyon ng Oplan kontra baha sa Bacolod City, personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 100,000 pulis sa pilitang pagpapasayaw ng mga empleyado sa Christmas parties, maaaring ireklamo na ayon sa DOLE. Grabe naman yun. Pag ano naman yan, pinilit daw. Pag pinilit. Walang coercion. Alright. Yan po ang ating mga balansyadong headlines. At ngayon para sa detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH, balansyado. Balansyado, balansyado. Good news nga muna tayo para sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong pagtaas, namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, humigit kumulang 30 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina. Posible namang hindi hihigit o bababa sa 60 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 65 centavos sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa nakaapekto ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. 2% na pagbaba sa presyuhan matapos maibalik ng Iraq ang produksyon sa oil fields nito. At sa Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment na karaniwang ipinapatupad tuwing araw ng Martes. DZRH, balansyado. Balansyado, balansyado. Samantala, kinasuhan ng plunder, bribery, malversation at graft si Vice President Sara Duterte at 15 opisyal mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education. Inihain ng grupo ng mga pari, akademiko, human rights advocates at mamamahayag ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa koalisyon, umano'y na-divert, nagamit sa maling paraan at itinago ang 612.5 million pesos na confidential funds sa pamamagitan ng coordinated schemes
programs na isinagawa sa OVP at DepEd, mga ahensya na pinamumunuan ni Duterte mula 2022 hanggang Hunyo 2024. Kasama sa reklamo ang aligasyon na hindi malinaw ang paggamit ng confidential funds at may posibleng paglabag sa mga umiiral na regulations sa paggastos nito. Wala pang komento ang kampo ni Vice Presidente kaugnay sa kinakaharap na mga kaso. Samantala, humiling na ang National Bureau of Investigation ng Red Notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Oras saan niyang maaprubahan ng Red Notice, saka ito ipapadala sa lahat ng member countries para ipaalam na may arrest warrant si Ko na inisyu ng local court. Sabi pa ni Malyari, nasa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aresto lalo't walang bisa doon ng warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na anya ang pasaporte ni Ko, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws. Samantala, 15 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control mess ang panibagong dinala ng Philippine National Police o PNP sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang mga dokumento ng Alpha and Omega General Contractor at St. Gerald Construction, St. Matthew General Contractor at Silver Wolves Construction Corporation. Una nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na kabilang sa mga laman nito ay bid documents. Samantala, kinumpirma ni Commissioner Babes Singson na November 14 pa siya nagsumiti ng irrevocable resignation kay Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo ang kanyang pagbibitiw sa December 15, ang huling araw ng pagsasagawa ng hearing ng komisyon ngayong taon. DZRH, balansyado. Samantala, matatanggap na ng mga tauhan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang sweldo bago magpasko. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, na download na ang 39 million pesos mula sa 41 million pesos na pondo ng komisyon na para ngayong taon. Nakatuunaan niya ngayon ang Independent Commission sa administrative work para mapasweldo ang kanilang mga staff na naka-voluntary basis lamang. Sinabi ni Hosaka na muling hihiling ang ICI ng pondo para sa susunod na taon, pero hindi na nagbigay ng detalye kung magkano. Una nang sinabi ng Executive Director na hindi tumatanggap ng salary o sweldo ang chairman at dalawang commissioner ng komisyon na per dime at allowance lang ang nakukuha. DZRH, balansyado. Samantala, kinasuhan ng plunder at graft sa Office of the Ombudsman ng ilang pari at pribadong individual si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Ibinabato sa kongresista ang umano'y irregularities sa pag-award ng mahigit 1.4 billion pesos na government-funded projects na napunta umano sa Surigao La Suerte Corporation, isang pribadong kumpanyang konektado umano sa kanyang mga kaanak. Kabilang sa mga proyekto ang flood control works, farm-to-market roads at school building construction na pinaniniwala ang inilaan sa naturang kumpanya. Mariin naman itinanggi ni Momo ang mga alegasyon at iginiit niyang matagal na siyang nag-divest at wala na siyang kaugnayan sa naturang kumpanya na aniyay wala ring operasyon sa kanyang distrito. DZRH, balansyado. Sa kaugnay na balita, umalma si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. sa alegasyong napunta umano sa kumpanyang konektado sa kanyang pamilya ang 1.4 billion pesos na halaga ng government-funded projects. Iginiit ng kongresista na matagal na siyang nag-divest sa Surigao La Suerte Corporation at wala na siyang anumang ugnayan dito. Dagdag pa niya, hindi rin umano nagnenegosyo ang naturang kumpanya sa kanyang distrito. Binigyan din ni Momo na walang katotohanan ang reklamo at malinaw na pakhanang politikal lamang ng kanyang mga kritiko ang isinampang plunder at graft case sa Ombudsman. Tiniyak naman ng mambabatas na handa siyang harapin at sagutin ang lahat ng alegasyon laban sa kanya. DZRH, balansyado. Sa iba pang balita, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng oplan kontra baha sa Bacolod City, kabilang ang malalaking clearing at dredging operation sa mga ilog at kanal ng lungsod. Pinuntahan ng Pangulo ang Mambulok Creek, isa sa siyam na pangunahing daluyan ng tubig na kasalukuyang nililinis at hinuhukay. Saklaw ng operasyon ng higit 30,000 cubic meters ng drainage systems na kailangan maalis para mapabilis
mabilis ang agos ng tubig ulan. Bahagi ang hakbang na ito ng malawakang kampanya ng pamahalaan para palakasin ang paghahanda sa kalamidad, katuwang ang DPWH, DENR, DSUD, PCG, PNP, BFP at mga pribadong grupo. Ayon kay Marcos, tinayaan ng mga eksperto na mababawasan ng 50% hanggang 60% ang pagbaha sa Bacolod kapag natapos ang paglilinis at paghuhukay sa lahat ng ilog at creek sa lungsod. DZRH, balansyado. Pinayagan naman na muling dumaan ang mga truck na hanggang 15 tons ang bigat sa San Juanico Bridge matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang partial reopening ng tulay na kasalukuyang sumasailalim sa retrofitting. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang tulay sa Tacloban City kung saan tiniyak niyang mas mabilis kaysa sa inaasahan ang progreso ng proyekto. Target lamang sana ng Department of Public Works and Highways na umabot sa 12 tons ang kayang padaanin bago magpasko mula sa dating 3 tonelada pero naabot agad ang mas mataas na kapasidad. Git ng Pangulo, malaking ginhawa ito para sa mga biyahero at negosyanteng nagdadala ng paninda, raw materials at iba pang produkto dahil hindi na kailangan pang dumaan sa mas mahal at mas matagal na biyahe sa pamamagitan ng barko. Panoorin at pakinggan po natin ito. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. At iyan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. At magpapatuloy pa rin, teka lang, asan ba yung ano dito? Ayun. Nalipat na. Anyway, mamaya. Magpapatuloy pa rin ang retrofitting ng San Juanico Bridge at inaasang magiging fully operational sa kalagitnaan o ikatlong quarter ng susunod na taon. Ayun. Go ahead, Jackie. Sa iba pang balita, mahigit 100,000 pulis ang i-deploy sa buong bansa para tiyakin ang seguridad sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa PNP, mas mataas ito kumpara sa 60,000 na tauhan na ikinalat noong holiday season ng nakaraang taon. Kabilang naman sa 100,000 na i-deploy ngayong 2025 ang 70,000 uniform personnel at mahigit 30,000 na augmentation unit. Kasabay nito, nagbabala ang PNP sa publiko laban sa mga krimen na karaniwang tumataas sa holiday season. Kabilang narito ang pagnanakaw, panluloko sa online shopping platforms at mga too good to be true na discount o serbisyo sa mga booking. Samantala, itataas ng Bureau of Fire Protection ang alert level nito ngayong Kapaskuhan bilang paghahanda sa posibleng insidente ng sunog at emergency sa bansa. Ilalagay ang buong BFP sa Code Blue, epektibo December 15 bago itaas sa Code Red simula December 23 hanggang January 2. Sa ilalim ng heightened alert, mahigit 32,000 BFP personnel ang i-deploy nationwide para tiyaking nakahanda ang fire trucks at mga ambulansya. Magsasagawa rin ng mga ito ng fire safety inspections at magbabantay sa mga itinalagang lugar para sa community fireworks displays. Sa klaw ng Code Red ang suspension ng lahat ng leave applications maliban sa sick leave upang matiyak ang full manpower ng BFP sa critical holiday period. Samantala, magpapadala rin ang BFP ng first aid service teams lalo na sa mga matataong lugar para sa pagsalubong sa Pasko at sa Bagong Taon. DZRH, balansyado. Samantala, maaaring ireklamo ng empleyado ang kanilang employer sa Department of Labor and Employment o DOLE kung sapilitan silang papasayawin sa Christmas party. Ayon sa National Labor Relations Commission o NLRC, posible ito lalo't kung may bantang seryosong parusa kapag hindi sumunod. Batay sa Labor Code, maaari lamang parusahan ng empleyado batay sa mga just cause tulad ng misconduct, gross negligence, loss of confidence, krimen laban sa employer o pamilya nito
at iba pang kahilintulad na paglabag na may kinalaman sa trabaho. Kung may sapilitan at nagbanta ng disciplinary action, maaaring humingi ng danyos ang manggagawa sa NLRC. Maaari ring magreklamo kung nagdulot ito ng panggigipit o masamang work environment na posibleng mauwi sa constructive dismissal. Saklaw rin ito ng Safe Spaces Law kung may paglabag. DZRH, balansyado. So pagsayaw lang, hindi kasama yung pagkanta. Ayun lang, hindi medyo nailinaw, no, Miss Kay. Dapat Kailangan nga linawin. din, malinaw na pag sumayaw lang, paano kung pinakanta? Pakanta, oo. Paano pagka iba yung ibang performance. yes, pinag-magic, sa pilitan Wow. kong pinag-magic. Pinag-magic trick, Paano ko? Oo nga naman, di ba? Diba? Magandang point yun. Pero ang point kasi dito, no, Miss Kay, ang sabi din ng Dole, kapag nagkaroon ng parusa, kumbaga, halimbawa, pinipilit ka talaga na kapag hindi ka sumayaw o hindi ka sumunod dito, suspended ka. May yun ganon, ang pwede mong ireklamo. At saka yung may binanggit din diyan sa binasa mong item, yung constructive dismissal, hindi man kumbaga lantaran sasabihin sa iyo na ipaparamdam sa iyo. Yes, unti-unti babawasan siguro yung workload mo para maramdaman mo na useless ka na sa team nyo, or di naman kaya ay kabaliktaran, tatambakan ka naman ng sobrang trabaho na hindi mo naman hindi mo naman task, hindi kasama sa yung work description, matapos na hindi ka sumang-ayon na mag-perform. Ayan. At saka kailangan syempre magpapaalam. Tatanong kung gusto mo ba? Tsaka festive willing na, ka ba? festive na occasion. Bakit kailangan mga coerce? Yes, correct. Meron naman yung mga talagang game naman. Yung willing naman talaga. Sila diba? yung pasawi. Kasi gusto naman talaga nila dahil siguro talented sila, di ba? Meron silang talent sa pagsayaw, sa pag-perform. Ano na kasi yun, no, Miss Kay? Parang naging norm na kapag bago ka, ikaw ang mag-perform. Tawag nila doon, alay ka. Well, anyway, kanya-kanyang tradisyon sa kumpanya, pero at least yan ay black and white na, kumbaga, ng Department of Labor and Employment. Samantala, sa mga balita pa po natin ngayong hapon na ito sa DZRH Balansyado, dapat maayos at makatao ang implementasyon ng libreng sakay sa MRT at LRT sa December 22 para po ito yung schedule ng LGBTQIA+ community. Ito ang panawagan ni Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List sa Department of Transportation. Ayon kay Sendanya, magandang hakbang ang libreng sakay, pero malaking hamon ng pag-screen ng mga pasahero na kabilang sa LGBTQIA+ community. Katuwiran ni Sendanya, ang kanilang sexual preference ay walang opisyal na ID, uniforme at pagkakakilanlan. Apelan ni Sendanya, responsibilidad ng DOTR at ng MRT and LRT management na walang discrimination at aberya sa programa. Dahil dito, sinabi ni Sendanya na napapanahon na para ipasa ang SOGI Bill o Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. DZRH, balansyado. Samantala, inaasahang mas titindi pa ang traffic sa mga lansangan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na inaasahan ang peak sa susunod na linggo dahil bukod sa payday ay naglalabasan na rin ng mga bonus. Aniya, nasa 5% hanggang 10% ang inaasahang pagtaas sa susunod na linggo. Samantala, naitala naman ng MMDA ang record-breaking na dumadaang sasakyan sa EDSA ngayong taon na umabot na sa 430,000 noong Lunes. Narito ang bahagi ng panayam kay MMDA Chairman Romando Artes. Parami pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million ng vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no? Opo, na nagsisiksikan po sa maliliit natin mga parang kaya that's almost 10% increase, ano? Opo, more than 10%. More than 10%. Opo, kasi kung 3.2. Ang ating oras sa 5:31 na po ng hapon, magbabalik po ang DZRH Balansyado dito lamang po sa DZRH News Television at DZRH Radio. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Jackie Resho. Ang ating oras sa 5:31.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Champion na milyonaryo pa. Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa Champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong Champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa Champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong Champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. Mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas ang ating oras sa 5:37. Balansadong balita. Balansadong issue. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado live sa DZRH News Television and DZRH Radio. Kami pong inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Sa ngalan po ni Ka Henry Uri, ako po si Jackie Resho. At bago natin balikan na ang ating DZRH Balansyado na mga balita, ayan, ay siguro mag-break muna tayo konti at magbigay muna tayo ng konting kasiyahan at ligaya. Ayan, Jackie. Sa ating DZRH Pasko Panalo Promo. Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag napiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ayan, para feel natin, Jackie, ang Christmas spirit. Ang ating holiday season. Correct. At maging ang ating ninong ngayong hapon ay napapasayaw na rin. Aba, Tara, hindi lang ninong yan. Brand ambassador pa yan ng MX3. Bekenemen. Nakakabilib na nga di ba? Oo. So, tanong na natin si Kyle Bulias kung nasaan siya ngayon para magpamigay ng 1,000 pesos, balita ko. At marami pa pang mga papremyo. Kyle, ang magandang hapon sa'yo. Good afternoon, Kyle. Magandang hapon, Miss Karen at Jackie. Nandito na ngayon tayo sa kahabaan pa rin ng Washington Street dito sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. At isang maswerteng listener ng DZRH ang mabibigyan natin ng maagang pamasko ngayong hapon. Nalapit ako na si Tatay Tay, suot ko po nakitang earphones. Ayan, live po tayo sa DZRH Time. Magandang hapon. Ano pong pangalan ninyo? Richard Camino. Yan, Tatay Richard, ilang taon na ho kayo? 68. Ano po pinagkakaabalahan niyo po sa buhay? Wala, pahinga na. Pahinga na lang. Pahinga na lang. Ano? Nung araw po, anong pang... buy and sell. Ano po? Nagba-buy and sell. Buy and Yan, sell. ang tanong na... buy and sell. Ayos ko lang, Miss Kay. Tay, ang tanong namin sa inyo, sinong announcer ang pinakikinggan niyo ho sa DZRH? Dio Calma, Jotarok na wala si Mr. Jotarok. Kasi matanda na ako. Ayan, Miss Kay, ang kwento niyo sa amin dati, kanina, noon pa man, lagi niyo talagang inaabangan yung espesyal na balita nila. Special balita ni Dio Calma. Mukha pong chismoso si sir. Namimiss ko ang bubuet ni Mr. Dio Calma. Iba daw po kasi yun pag-agahan pang-agahan yun yung bubuit nila kay. Nahuhulaan nyo ba, Sir Richard? Tama po, no? Si Richard pangalan niya. Nahuhulaan nyo ba kung sino ang ibinububuit ng bubuit ni Deo Macalma pag nakikinig kayo noon? Ano po? Nahuhulaan nyo ba yung kanyang mga binububuit? Bubuit nila. Minsan nakukuha ko, tonto ako, minsan bitin. Sinasadya niya po yun.
kahit pikit ang mata ko, nakatabi ang maliit ko na radio nung araw. Tapos pinapaandar ko yun. Tuwang-tuwa ko sa mga ko ni Mr. Joe Calma. Ayun. Malalo mga politiko na mga mababait. Tama po yan. Maraming mga politiko ang mababait daw. Ayan. At syempre, sumalangit sana ang ating Manong Jotaro. Kaya na talaga namang batikan yan. O, namimiss na rin natin siya. So, namimiss ko siya. Oo nga eh. Sa Richard, maraming salamat at kahit kayo po ay retired na, ayoko gamitin, Jackie, yung salitang nagpapahinga. Gusto retired na. Ayan. Happily retired si Mang Richard. Dahil dyan at pinili nyo kami na maging kapartner nyo sa inyong retirement ang DZRH. Ano ang papremyo niya? Ano ang papremyo natin sa kanya, Kyle? Ayan, bibigyan natin ng maagang pamasko si Kuya. Makakatanggap siya ng 1,000 pesos. Ayun. Thank you very much. Yan ang blue bills na gustong-gustong nakikita natin. Oo nga. Pahingi rin, Kyle. Ano pa, Kyle? Meron pa? Tuloy-tuloy ang pakikinig ni Tatay Richard sa DZRH. Bibigyan pa natin siya ng mini component. Yahoo! Ang bongga. Saan ba nakikinig ngayon si tatay ng DZRH? Sa cellphone niya. Okay. Para hindi na maubos ang data ni tatay. Yan na, dyan na sa mini Tuloy na Ma'am Karen kasi nag-dialysis ako. Kaya hindi ko pakinggan ng panyo. Thank you. At tayo makakatanggap ka rin ng inbox mula sa MX3. Wow. Meron siyang kape, meron siyang... Thank you very much. Merry Christmas sa DZRH. Thank you very much sa mga binigay niyo. You're welcome. Congratulations, Sir Richard. Okay. Yung 1,000 na. Okay, thank you very much. Alright, Kyle. Bitin tayo 1,000. 1,000? Bili ng ibang maintenance. Maintenance. Pandagdag. No maintenance, so 3 times a week kasi ka-dialysis ko. Ay, nagda-dialysis. Thank you. Thank you po, Tatay Richard. Okay, thank you din. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka kayo na ang susunod na mananalo dito sa DZRH Pasko Panalo Promo. Kasama ho ang MX3. Dito ako believe. Yan naman ako si Kyle Bullias, ang brand ambassador ng MX3. Nagbabalita para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bullias, at ang ating winner na si Tatay Richard na talaga man loyal listener. Ayan. Talagang nakikinig at Correct. miss niya na daw. Siguro sabihan natin sila Kay, no? Oo nga. Balik niya na ang kanyang bubwit, ang kanyang espesyal na balita. Kasi ilang araw na rin, no? nawala. Ilang linggo na hindi na ulit nag-i-espesyal na balita sila, Kay. Nag-Christmas break siguro. O, Nag-Christmas nagbakasyon. break din ang kanyang mga bubwit. Oo, nag-out of town po muna, Tatay Richard, ang mga bubwit nila, Kay. Pero magbabalik rin po yan. Nag-vacation leave lang po. Ayan po, so makinig lamang po sa DZRH. At kung kayo po ay ma-champiohan ng ating brand ambassador ng MX3 na si Kyle Bullias na umiikot sa palipaligid dyan, kayo po ay nakatunin at naka-live. Meron po kayong 1,000 pesos. Meron din po kayong napakaganda na DZRH mini component. At of course, gift box from MX3. Dito ako believe. Ang ating oras sa 5:45, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang ating oras sa 5:49. Balansyadong balita. DZRH. Balansyado. Balikan natin ang mga may init na balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Inaasahan ni Senate President Tito Soto na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang diskusyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Gayunpaman, sabi ni Soto, tutok lamang sila sa disagreeing provision ng bersyon ng Senado at Kamara. Muling binibigyang diin ng Senate President na hindi napapayagan na may mga maipasok na provision bilang individual amendment na hindi na pag-usapan sa Kamara at sa Senado para hindi na matulad sa naging kontrobersya sa nagdaang 2025 national budget. Tiniyak ni Soto na mapapanood na ng live ng ating mga kababayan ang mga proceedings sa 2026 National Budget BICAM. Samantala, pinawi ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang pangamba na magkakaroon ng re-enacted budget para sa 2026. Ito ay matapos maurong ng isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 6.793 trillion pesos na 2026 budget. Ngayong araw dapat ang BICAM sa PICC, ngunit ipinagpaliban bukas alinsunod sa kahilingan ng mga technical staff ng Senado at Kamara de Representantes. Sabi ni Gatchalian, kung sakaling hindi matapos ang BICAM hanggang Linggo, ay maaari pa nila itong tapusin sa araw ng Lunes. May sapat pang panahon para sa target na December 22 na ratification. DZRH. Balansyado. Samantala, isinusulong ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang mas mahigpit na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong wakasan ang labis na concentration ng kapangyarihan sa iilang pamilya at palawakin ang patas na laban sa politika. Sa bill ni D. at Marcos, ipagbabawal ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ng mga magkakamag-anak hanggang ika-4 na
antas o 4th degree of consanguinity at affinity, maging sila ay legitimate o illegitimate at half o full blood. Saklaw nito ang malalapit na kaanak gaya ng magulang, anak, magkapatid, tiyuhin, tiya, pamangkin, pinsan at iba pang mga nasa parehong antas. Kasama rin ipinagbabawal sa panukala ang pagtakbo o paghawak ng posisyon ng mga common law spouse o kinakasama para maiwasan ang anumang paraan ng pag-ikot o pag-iwas sa batas. Para naman sa mga kongresista, provincial, municipal at barangay officials, sino man sa kanilang kamag-anak ay hindi maaring tumakbo o humawak ng pwesto sa kaparehong distrito, provincial, municipal city o barangay office. DZRH, balansyado, balansyado. Sa kaugnay na balita, sinupalpal ng Malacanang ang mga batikos sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na aksyonan ng Anti-Political Dynasty Bill. Partikular na sinagot ng palasyo ang pahayag ng grupong Akbayan na ang deklarasyon ng Pangulo sa 4 na priority bills ay propaganda lamang dahil hindi sinertipikang urgent ang panukala. Sa press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na malinaw naman ang mensahe ng Pangulo sa mga mambabatas na pag-aralang mabuti ang mga naturang panukala. Hindi dapat itong madaliin kundi busisiin at pagdebatihan na maigi para marinig lahat ng kwestiyon ukol dito. Ayon kay Castro, ang pag-aapurang maisabatas ang isang panukala ng hindi pinag-aaralang mabuti ang maituturing na pagpapapogi lamang. Narito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. DZRH, balansyado. Samantala, pinasalamatan ng militar ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos sa presensya nito sa unang Battalion Commanders Symposium upang talakayin ang external defense ng bansa. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cersex Trinidad, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa mas matatag na national stability. Tinalakay rin umano sa naturang pulong sa Camp Aguinaldo ang tuloy-tuloy na pagsuporta ng gobyerno sa kasundaluhan. Isinagawa ang symposium kasabay ng International Human Rights Day noong nitong December 10 at ilang araw makaraang ianunsyo ng presidente ang dagdag sa base pay sa Armed Forces of the Philippines. Una nang iginit ng Department of National Defense na long overdue na ito at hindi isang forma ng suhol sa gitnang mga panghihikayat na destabilization. DZRH, balansyado. Sa iba pang balita, iginiit ng CEO at Chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na si Alejandro Tenco na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Paliwanag ni Tenco sa DZRH, taong 2015 noong malipat sa kanya ang pamamahala rito. Pero noong ma-appoint siya bilang Chairman ng PAGCOR noong 2022 ay nakapag-divest na siya ng 100%. Sabi pa ni Tenco, wala na siyang anumang uri ng impluwensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. Lumabas kasi sa isang report na nakakuha umano ang Nation Star ng aabot sa higit 7 billion pesos na halaga ng kontrata mula pa noong 2022. Kabilang na ang 5 billion pesos na halaga ng proyekto sa Davao City. Narito ang naging panayam kay Alejandro Tenco. Yun po hindi nyo ma-influensya yun. Una, ADB funded po yun. So, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan, 3 pong kumpanya kami. Kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. Binigyang diin din ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star at may maayos na track record dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa private sector at sa pamahalaan. DZRH, balansyado.
4 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi, pinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pangamba ng publiko matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Japan ngayong Biyernes ng umaga. Ayon sa ahensya, ang lindol na naitala bandang 10:44 ng umaga sa silangang baybayin ng Honshu Island na may lalim na 16 kilometers ay hindi nagdudulot ng banta ng tsunami sa Pilipinas. Binigyan din ng PHIVOLCS na walang destructive tsunami na inaasahan at ang impormasyon ay para lamang sa kaalaman ng publiko. Wala ring anumang aksyon na kailangan gawin sa bansa. Patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang sitwasyon upang agad na maipabatid kung sakaling magbago ang sitwasyon. Nag-alok naman ng 100,000 pesos na reward si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na maghahatid sa pag-aresto ng responsable sa brutal na pang-aabuso sa isang aso sa Valenzuela City. Matatandaang natagpo ang duguan ng asong si Kubi sa Aratiles Street, Barangay Balangkas noong Martes matapos maputol ang kanyang dila. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay si Kubi sa isang veterinary clinic. Mariing kinundena ng POS ang pangyayari at nanawagan sa publiko na makiisa sa paghahanap ng salarin. Pinayuhan din ng DSWD ang lahat na ipagbigay alam agad ang anumang impormasyon upang mapabilis ang investigasyon. Nawala naman ng matitirahan ang 45 pamilya matapos maabo ang kanilang bahay sa Rand Street, Barangay North, Fairview sa Quezon City kaninang 4:30 ng madaling araw. Ayon sa QC Fire Department, 33 bahay ang tinupok ng apoy at dahil karamihan sa mga residente ay natutulog pa noong sumiklab ang sunog, wala silang naisalbang kagamitan. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog na naapula matapos mahigit 2 oras. Patuloy pang investigasyon ng otoridad sa dahilan ng naturang sunog na umabot pa sa ika-4 na alarma. At yan po mga maiinit na balita dito po sa DZRH Balansyado. Kami pong inyong mga naging tagapaghatid ng mga balansyadong mga balita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa ngalan po ni Ka Henry Uri, ako po si Jackie Resho. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 1 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa beza lang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya
kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Ang balita, balansyadong issue. DZRH, balansyado, balansyado. Reports muna tayo. VP Sara Duterte dapat umano magpaliwanag sa umano'y pagbisita ng 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa. Ayon ito kay Yusek Claire Castro. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Iginiit ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang dapat sumagot at magpaliwanag sa publiko kaugnay na sinasabing pagbisita nito ng 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa.
Reaksyon ito ng palasyo sa paglutang ng umano'y pagdalaw ng Vice Presidente sa detainee na si Ramil Madriaga para kumbensihing huwag magsalita sa ugnayan ng kanyang pamilya sa mga drug lord at pogo operators. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nabasa at nakita na nila ang statement ni Madriaga na di umano'y bagman ni VP Sara. Pero ayon kay Castro, tanging ang Vice Presidente ang makatutugon kung kaya niya itong pasinungalingan. Kaugnay naman ang inihaing mga reklamo sa Ombudsman, naniniwala ang palasyo na mainam itong maimbestigahan kung may ebidensya ang mga complainant. Patong-patong na reklamong plunder, graft, malversation at bribery ang inihain ng ilang civil society groups sa anti-graft body laban sa Vice President, kaugnay ng issue sa confidential funds. Ito si Letner C para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, top 1 most wanted person sa kasong qualified rape, arestado sa Mandaluyong City. Detalye ibabalita ni RH27, Noche Kakas. Noche. Na-aresto ng mga operatiba ng Eastern Police District Special Operations Unit ang top 1 most wanted person district level na si alias Tito Mar B sa Barangay Brol, Mandaluyong City. Ito ay matapos na silbihan ng warrant of arrest sa kasong qualified rape. Batay sa record, stepdaughter ng suspect ang noon 7 taong gulang na biktima. Nangyari ang mga pag-aambuso sa simula September 2015 hanggang Enero 2016 tuwing nasa trabaho daw ang ina ng biktima. Sinumbong umano ng biktima sa kanyang ina ang ginawang pang-aabuso ng stepfather o amain. Ngunit hindi umano ito pinaniwalaan ng kanyang ina. Ipinagmamalaki naman ni APD Director Brigadier General Aden Lagradante ang matagumpay na operasyon ng District Special Operations Unit na patunay umano ang masigasig na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad. RH27, Noche Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Ang ating oras, 6:08 na po, 8 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. Puntahan naman natin ang mga balita sa probinsya. Unahin natin ang Baguio City o ang Cordillera. Nasa 2.2 million pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska. 2 drug personalities na timbog naman sa Kalinga at sa Benguet. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Nakumpiska ang higit sa 2.2 milyong piso ang halaga ng iligal na droga at naaresta naman ang 2 drug personalities sa magkakahiwalay na anti-drug operations ng Cordillera PNP sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa Benguet, 6 na plantasyon na marijuana na tinamnan ng 10,580 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2,116,000 pesos ang nadiskubre sa mga serye ng marijuana eradication operation sa Barangay Sinakbat at Barangay Kayapabakon at Barangay Takadang Kibungan at Barangay Pudong sa Kapangan, Benguet. Lahat ng mga nadiskrubing tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog habang patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga karatig lugar at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Samantala sa Kalinga, isang 30 anyos na lalaki na nakatala bilang street level individual at isang 20 anyos na lalaki na natukoy bilang newly identified drug personality ang naaresto at 11 sachet na pinaghihinalang shabu na may bigat na 13.9 grams at standard drug price na 94,520 pesos ang nakumpiska sa inilunsad na bypass operation ng magkasanib na puwersa ng Tabuk City Police Station at iba pang police units sa Barangay San Juan, Tabuk City. Ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustodiya ng Tabuk City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, mga armas, personal na gamit at dokumento ng NPA nasabat ng militar sa panibagong engkwentro sa Palapag, Northern Samar. Ang detalye ibabalita ni RH34 Jane Galit Bantayan. Jane? Muli na namang naganap ang isang sagupaan sa bayan ng Palapag, Northern Samar kung saan nakasagupan ng 70th Infantry Warrior Battalion
ang mga miyembro ng New People's Army kahapon. Naganap ang sagupaan matapos ang inilunsad na combat operation sa interior barangay ng Usmiña, bayan ng Palapag, alas 4 ng hapon. Galing pa rin sa mga residente o concerned citizen ang impormasyon ng magsumbong pa rin ito sa presensya ng mga New People's Army o Communist Terrorist Group members sa kanilang lugar dahil sa patuloy pa rin sa pangingikil. Nang matanggap ang impormasyon, agad naglunsad ng strike operation ng militar at nagresulta ito ng enkwentro, palitan ng putok ng dalawang grupo. Ayon sa report ng 17th Infantry Battalion, 7 Communist Terrorist Group members affiliated mula sa Squad 1 Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee Eastern Visayas Regional Party Committee ang nakasagupa. Matapos ang sagupaan, nagkaroon ng clearing operation ng militar sa encounter site. At sa nasabing clearing operation ay nasabat ang mga armas, isang short magazine, at kabilang din sa mga nasabat ang caliber 45 pistol at iba pang uri ng armas at mga personal na gamit ng NPA. Nagpahayag ang 17th Infantry Battalion na patuloy ang pagbabantay sa kanilang lugar na nasasakupan. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa dalawang grupo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH34 Jane Galit Bantayan. DZRH, balansyado, balansyado. 12 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi. 4 na pong PNP personnel sa Eastern Visayas na penalize. Ano bang kanilang ginawa at bakit sila pinarusahan? RH32 Jimmy Angay-Angay, ibalita mo yan, Jimmy. 4 na pong mga police personnel sa Eastern Visayas na isailalim ng disciplinary action. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Ay kay General Capoy, simula Agosto 6 hanggang Disyembre 11 kahapon, ito ang bilang na napinalize. 25 mga personnel, 12 dito ang dismissals, 1 ang demotion, 9 ang suspended at 3 ang na-reprimands. Ang hakbang ay para managot ang mga PNP personnel na may nilabag sa batas, samantala sa provincial at city directors na pinalize nila ang 15 personnel, 3 ang suspension at 12 naman ang na-reprimands. Ang tuloy-tuloy at patas na pagpatupad ng pamantayan o pamantayan sa disiplina sa buong Eastern Visayas, tinututukan ang pagsisikap na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Camp Roberto Kang Leong Palolete upang mapanatili ang disiplina, profesionalismo at integridad sa hanay ng mga tauhan, dagdag ni General Capoy. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, mga ATM mahigpit na babantayan ng PNP sa Central Luzon upang maiwasan ng mga salisi ngayong Kapaskuhan. Detalye ibabalita ni RH25 Grace Sansano. Grace? Jackie, Karen, magpapakalat ng mga pulis sa mga ATM, itong automated teller machine, ng iba't ibang mga bangko dito sa Central Luzon. Ito'y upang mapangalagaan at hindi nga mabiktima ng mga salisi ang ating mga kababayan. Inaasahang dadagsa ang ating maraming mga kababayan na magtutungo sa iba't ibang mga teller machine o itong ATM. Kadalasan, nakapwesto yan sa bahagi ng mga national highway at matataong lugar. Kaya naman, atas ng Regional Director ng PNP dito sa Region 3 na si Police Brigadier General Piñones, ay inatasan niya ang lahat ng mga chief of police sa buong 7 lalawigan ng Region 3 na magpakalat. Kapansin-pansin na ngayon ang maraming pulis na makikita sa mga terminal, gayon din sa mga national highway, malls at iba pang mga dinadagsa ngayon ng ating mga mamimili. Yan ang ating update. Ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25 Grace Sansano. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, wheel excavator ng Woggle Corporations na natrap sa barikada ng mga residenteng kontra sa mining exploration, sinunog sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Para sa mga detalye, balita mo yan sa radyo natin Bayumbong, si Adelius Cesar Seva. Adelius, go ahead. Okay, balikan natin ang report ni Adelius.
Samantalang magsasaka arestado ng makumpiskahan ng higit 47,000 pesos na halaga ng shabu sa Asingan na Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo, ibalita mo yan Freddy. Nasa kustodiya nga ng Asingan Police Station ang 47 anyos na magsasaka residente ng Barangay San Vicente West Asingan matapos makumpiska sa kanilang tahanan ng 7 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 3 plastic sachet na may halagang 47,600 pesos. Sa ulat ni Asingan YC Chief of Police Captain John Smart Jose, nagsilbi ng search warrant mula sa RTC Ordoneta City ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ng tahanan ng suspect na nagresulta ng pagkasamsam ng nasabing illegal na droga. Sa ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect na nasa likod ng rihas na bakal ng Asingan Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado, balansyado. Maraming salamat, Freddy. Samantala, balikan natin ang report ni Adelio Cesar Seva, wheel excavator ng Google Corporation na natrap sa barikada ng mga residenteng kontra sa mining exploration, sinunog sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Detalye sa report mula kay Adelio Cesar Seva ng radyo natin Bayumbong. Adelius? Yes, magandang gabi, Ma'am Karen at Ma'am Jackie. Isang wheel excavator na pagmamayari ng Google Corporation na umuni napaulat na trapa sa isang barikada na ginawa ng mga residenteng kontra umano sa mining exploration ng Google Corporation sa Sitio Upper Tacbao, Barangay Bitong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang sinunog ng hindi pa nakilalang mga suspect dako alas 5:58 na kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Dupax del Norte Station, nakatanggap umano sila ng tawag mula sa isang security specialist ng FCF Minerals na residente ng Barangay Arriendo, Bungabon, Nueva Ecija, at pinaalam nito ang isang nakulong na heavy equipment na inilarawan nitong isang wheel excavator sa Sitio Upper Tacbao, Barangay Bitong, Dupax del Norte, na siniliban at tuluyan ng sinunog ng hindi pa nakilalang mga salarin. Ang nabanggit na wheel excavator o heavy equipment kasama ang 3 pick-up at isang high light truck ay pinadala sa nasabing lugar ng nabanggit na kumpanya para sa operasyon ng road clearing na isinagawa nitong nagdaang bagyong Uwan at mula noon at hindi nakalabas na at natrapa na doon kasunod naman ng pagtatatag ng mga barikada ng mga anti-mining protesters nagbabawal sa paglalabas sa mga ito. Ayon pa sa ulat ng PNP, bago ang insidente ng panununog, may isang taong nagbitaw ng mga pananakot na salita sa dialikong Ilocano na may mangyayari umanong hindi maganda sa nabanggit ng mga heavy equipment at sa mga personahe ng mga dambuhalang kumpanya kung pipilitin umano ng mga itong ilabas ang mga hinarang ng mga sasakyan. Sa pag-responde ng mga otoridad sa nabanggit na lugar ay naabutan ang heavy equipment na ganap ng natupok ng apoy. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP at Dupax del Norte Police Station. Katuwang ang mga tauhan ng 2nd Police Mobile Force Company kaugnay sa nabanggit na insidente at para sa posibleng pagkakailanlan at pagkaaresto sa ng mga salarin. Dito lamang nakarang Miyerkules sa utos ng Regional Trial Court Branch 30 na isilbi ng ang isang writ of preliminary injunction laban sa mga nagbarikada sa mining exploration area ng Google Corporation sa Sitio Kion, Barangay Bitong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Subalit nabigo ang sheriff na ipatupad dahil umano sa kakulangan ng mga papeles na dala ng mga sheriff at exploration company. Mula dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, ito po naman si Adelio Cesar Seva, nagbabalita para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado. Maraming salamat Adelio Cesar Seva ng radyo natin Bayumbong. DZRH, balansyado. Ang ating oras, 20 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Nako, babatiin ko lang ang aking partner ngayon na si Jackie Resho ng happy birthday, Jackie. Thank you po, Miss Kay. May bumabati rin sa'yo sa ating YouTube channel. Sabi nila ay, Ninang Jackie. Ninang Jackie ka na. Ninang ka na ngayon. O kasi Pasko naging automatic ninong at ninang. Alam na daw niya kung ano yung nasa buhok mo. Akala niya daw kasi noon ay bulaklak. Ayan po ay butterfly? Actually, ribbon po siya. Mukha po siyang butterfly pag sa pagmalayo. TV, sa pero TV. ribbon po siya. Ayun.
Ayun. Mukhang in-order niya yan dun sa... Sa ating naging winner din oo. sa Malakash, sa Damdaming Bayan. Yung anak ng ating winner pala. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Naku, pero siya ay grade 6 pa lang, grade 6 student pa lang. At meron na siyang, may parang pinagkakaabalahan na siya. Oo. May konting negosyo. Ito yung gumagawa siya ng mga ribbon, mga clip na ganito. Hair clip. Iba-ibang kulay po yan. At napakaganda at ang galing na grade 6 student pa lang very business-oriented na. Mukhang pinakyaw niyo ni Sister El yung benta niya. Si Sister El, pinakyaw niya. Kayong dalawa ang namakyaw. Maganda rin naman kasi siya nga pang regalo for sa kanyang Christmas. mga inaanak. Ayan. Yung mga inaanak. Alam nyo na. Now you know, Ninang Jackie, ang mga matatanggap ng iyong mga inaanak ay ribbons. Ribbon. Yeah. At syempre, sa mga katulad po nung nabanggit ni Jackie, na nagnenegosyo, marami sa mga kababayan natin, ang ngayon bumabawi, yung mga maliliit na mga negosyo, mga small, micro, small, and medium enterprises. Ito kasi yung bumubuhay din sa ating ekonomiya. Almost 99% ng mga negosyo ay mga MSMEs, di ba? Tsaka na rin Miss Kay, kasi sa online, very madali na makapagbenta online. Correct. Lalo na magpo-post ka lang ng iyong product. At ang dami na. Just sa atin naman po mga consumers, make sure lang po na legit Correct. ang inyong mga kukuhunan ng mga produkto. Dahil ngayon din, talamak din, Miss Kay. Mga ngayon, scams ng naman. scams. Oo. Kaya lalo na rin po sa ating mga nakakatanda, sa ating mga lolo't lola, na pag nag-online po, basahin po mabuti. At kung hindi kayo sure, pwede nyo pong itanong sa inyong mga kamag-anak. Ganon. Kasi ang akin din minsan, ang aking lola, minsan may nakikita May nakikita kasi minsan Hello, sa Lola. online. Ano pangalan ni Lola? Hi, Lola Gloria. Si Lola Gloria. Ayun, kasi, mahilig din siya mag-online shopping, ha? Nakikita niya kasi sa kanyang Facebook. May Facebook din kasi ang aking mga lolo't lola. Minsan napapadaan, hindi naman may iwasan, nasa For You page, nakikita mo, merong Ang mga algorithm, Sige, anong mga nasa madalas ang nakikita algorithm niya ni mga Lola sapatos. Gloria? Oh my God, Lola Gloria. Girl ka nga. Mahilig ka sa shoes. Mga sapatos at meron din mga bags. Okay. Minsan nga, sinasabi ko, wag po muna nyo i-click. Wag nyo i-click dahil minsan pag-click nyo pa lang po talaga na siya pwede nang ma-hack ang inyong mga accounts. Correct. Kaya think before you click. Tsaka siguro kahit na nasa mga legit na online na selling platforms, ay i-check rin. Kasi may mga iba doon, baka kung walang magagandang reviews, di ba? Mga walang bumili. Yun, medyo mga red flags na kasi yun di ba? Yung mga, makita rin naman ho yan, yung percentage ng review, parang may 4.7, 4.8. Pero tignan nyo rin ho kasi minsan may 5 star review siya, pero ang bumibili pa lang ay dadalawa. So, medyo alanganin din po yun. Basahin nyo po yung description at saka yung mga review nila. Mamaya kasi mag-order ka ng furniture, kunyari ng sopa. Tapos, nakalagay doon, 1,500 lang. Wow! So 1,500, di ba? Pero pagdating sa'yo, ganito lang siya kaliit. Ay, ayun na. Display Miniature lang. pala. Correct. Miniature para sa furniture manika. pala siya. Oo, di ba? Naku po. Nakita ko nga rin yan, Miss Kay, sa social media. Yung iba na, akala nila, akala nila, naka-jackpot na sila, di ba? Nakatipid tayo kasi magkakano lang. Tapos pagdating sa'yo, bakit parang ang liit? Ang liit ng package, di ba? Alam kong ang in-order ko bakit parang kasya sa sapalad ko? Di ba? So, kailangan babasahin nga. Tama yung suggestion mo, Jackie. Babasahin mo mabuti yung description. Kung talagang metikuloso, yung measurements, yung sukat. Sukatin nyo, di ba? Para sigurado. Kasi mamaya, dumating nga, mas maliit. Wag o po sobrang tayong laki. tama rin magbasa ng mga reviews. Kasi yun din po ang magiging daan para maiwasan natin ang mga scam. O yun nga. Pag walang reviews, sabi ko, mukhang walang customer to. Hanap ako ng iba. Marami pa naman to iba't ibang stores, Miss Kay. Yes. Minsan halos pare-pareho ang kanilang products na binebenta. Kaya ayun po, marami po tayong options. Ayun. So, yan lang po ang aming mga tips galing po Ate Jackie at Tita Karen. Lalo na ngayon po ay 12-12. Ay, 12-12. Oo nga, no? 12-12 sale. Ingat po sa budol. Yan po ang palagi kong sagot kapag binabati ako ng happy birthday.
Mag-ingat po kayo sa budol ngayong 12/12 sale. Pero hindi budol ang birthday ni Jackie. So kung gusto niyo po magpadala at mag-express very, ng... very welcome po. Yes, oo. Either in kind and in cash. Yes, we still accept. At alam nyo naman po kung saan po kami matatagpuan. Dito po sa CCP Complex. O diba, hanapin nyo lang po si Jackie na nag-overtime ngayon. Hanggang anong oras ka lang ba dito? Dapat ang aking duty ay hanggang 4 p.m. lamang. O, diba, ang bait niya, birthday girl, pero sinamahan ako. Kailangan din kumarta. Kumuarta o kahon. Alright, magbabreak muna tayo, Jackie, at makalipas ang ilang mga paalala, magpamigay nga tayo ng kwarta. Sabi mo diba, dahil birthday mo, magpapamigay si Ninang Jackie sa ating Kring Kring Panalo promo. Mamaya-maya sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 6:26. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Balansyadong balita. Balikan natin ang ating mga balansyadong balita. Unahin muna natin itong balitang foreign. Galing sa Japan, muli nga niyanig na po naman po ng malakas na lindol ang bansang Japan. Magnitude 6.7 na itala sa hilagang bahagi ng naturang bansa kaninang umaga. Naritong report ni birthday girl, Jackie Resho. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang bahagi ng Aomori Prefecture sa northeastern Honshu sa Japan kaninang umaga na isang aftershock sa 7.5 magnitude na lindol sa kaparehong lugar noong Lunes. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang epicenter ng lindol kaninang umaga ay may lalim na 20 kilometers at dahil sa lakas ng pagyanig naglabas ng tsunami warning sa Pacific Coast ng Hokkaido, Aomori, Awate at Miyagi Prefectures, habang pinawi naman ng PHIVOLCS ang posibilidad ng tsunami sa ating bansa dahil sa lindol kaninang umaga. Wala pang napaulat na sugatan o matinding pinsala ang malakas na lindol ngayong araw sa Japan, pero ang 7.5 na lindol nitong Lunes ay nag-iwan ng hindi bababa sa 34 na sugatan at pinsala sa ilang lugar kabilang na ang biyak sa kalsada sa bahagi ng Aomori. Nakapagtala naman ng mababang tsunami waves na sumusukat ng 0.2 hanggang 1 meter sa dalampasigan ng Hokkaido at Honshu. Wala namang naitalang pinsala at abnormalities sa nuclear power plant sa Higashidori, Aomori at Onogawa Nuclear Plant sa Miyagi. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado.
At para naman sa ating balitang showbiz, Ben and Ben drummer Jam Villanueva magpapaalam na sa banda sa 2026. Ang detalye ng balitang yan magmumula kay Miss Josa Cruzat. Miss Josa? Maaga pa lang ay nagpaalam na si Jam Villanueva sa Ben and Ben matapos kumpirmahing ang 2026 ang magiging huling taon niya bilang drummer ng folk pop band. Sa isang emosyonal na anunsyo, ibinahagi ni Jam na nakaapekto sa kanyang desisyon ang pagpasok sa bagong yugto ng buhay. Kabilang ang pag-aasawa, pati na ang wrist injury na patuloy pa rin ginagamot. Bago ilabas ang pahayag, kinumpirma ni Jam na siya ang inspirasyon sa kantang Saranggola na matagal nang pinag-uusapan ng fans. Nagpasalamat din siya sa fandom na liwanag at hinimok ang lahat na samahan siya sa mga natitirang shows at events ng banda sa susunod na taon na nais niyang gawing fun and memorable. Inilarawan ni Jam ang Ben and Ben bilang pamilya na mananatili sa puso niya habang buhay, isang grupong nakasama niya sa musika, tagumpay at paglalakbay nitong mga nakaraang taon. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. At bago po tayo magpaalam, magpamigay po muna tayo again ng pera. Di ba, Bongga? Hindi natatapos po ang pamasko dito sa DZRH. Yes, kasi birthday mo, Jackie. So magpamigay tayo sa ating Kring Kring Panalo promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Ilang araw na lang ba, Jackie, ang countdown? 14 days, tama ba? 13. Bago, 13. Sorry naman. Mga media, po kami, practitioners, not mathematicians. Hindi kami marunong mag-subtract. Ano ba yan? 13 days to go before Christmas. At dahil dyan, tuloy-tuloy pa rin ang ating Kring Kring Panalo promo kung saan pwede kayong manalo ng 500 pesos in GCash. Ang gagawin lang nila, Jackie, ano bang gagawin nila? Mag-fill up lamang po kayo ng form doon po sa aming Kring Kring Panalo promo na makikita rin po sa aming Facebook page. Ayan. So, ilike nyo na po at i-share ang DZRH Facebook page. At okay, kausapin na natin. Sino bang nasa linya natin ngayon, Jackie? Andyan si Michelle Bernardo ng Nagcarlan. Tama ba? Nagcarlan, Laguna. Yes. Miss Michelle, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Hi, Miss Michelle. Good evening po. Hello po, good evening po. Good evening, ma'am. Ayan, sa taga Nagcarlan, Laguna. Ayan, kumusta naman po kayo dyan sa Laguna, ma'am? Okay naman po, medyo maulan po. Ay, maulan. Okay. Paano po ba kayo nagsiselebrate ng Christmas dyan sa Laguna, Ma'am Michelle? Ano po, nagsasama-sama lang po kami buong pamilya, tapos konting handa lang po. Simple lang, ano? Pero baka ngayon medyo madagdagan na ang handa. May konting dagdag, ayan. Pero bago yan, Ma'am Michelle, eto muna, sagutin mo ang ating napakahirap na tanong. Naku. Ayan, ready ka na ba, Ma'am Michelle? Yes po, ready na po. Ready na si Ma'am Michelle. Ito pong ating katanungan, ano po ang radio station na ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Kumbaga, kami yung pinakauna kasing naitatag. Ayan. First ever. Kauna-unahan sa Pilipino at sa mga taga Nagcarlan, Laguna, Ma'am Michelle. DZRH po. Tama ba, Jackie? Ang sagot? Parang medyo hindi sure si Miss Michelle. Isa pa nga, ma'am. Isa pa. DZRH po. Ayun. Siyempre, tamang-tama ang sagot ni Miss Michelle. Congratulations. Congratulations. At dahil dyan, Miss Michelle, meron kang 500 pesos in GCash. Ayan, pahintay na lang po. Huwag niyo po ibababa ang telepono. Kakausapin po kayo ng aming kasamahan dito sa DZRH News Center para po makuha niyo ang inyong papremyo. Congratulations. Congratulations, ma'am. Thank you po. You're welcome. And Merry Christmas. Michelle Bernardo ng Nagcarlan, Laguna, ang ating Kring Kring Panalo promo winner. Ayan, so meron pa yan. Huwag kayong mag-alala sa Lunes. Tama ba? Yun. At yung Tuloy-tuloy ating, yan. Yes, ang ating promo katuwang naman, kasabay natin dyan, kasama natin na nagbibigay ng mga papremyo at pangpaligaya sa ating pang-araw-araw na buhay, ang MX3. Ayan.
Alright, so hanggang dito na lamang po tayo. Happy birthday ulit, Jackie. Thank you, Miss Kay. At bukas po ay araw ng Sabado, so magkarinigan po tayo bukas sa KKK, 10:30 hanggang 11:30. Si Master Hans Kua po ang ating mga kasama, ang ating December Feng Shui updates. And of course, babatiin ko lang pala, magpapasalamat tayo sa Toyota Alabang, kay Boss Cesar Lee sa pinadala po nilang napakasarap at napakamahal. Ay, hindi ko pa natitikman pero binigay ko na sa aking mga magulang at sa aking Magugustuhan lola. nila yon. Yung Korean pear na kasing laki ng ulo ko. Actually, ang sabi nga ng lola ko, nung una niyang tingin, sabi niya, ham ba yan? Ay, hindi yan ham, lola. Pear yan, Ang laki pear. kasi, di ba? So thank you very much, Boss Cesar Lee, and to all na nasa Toyota Alabang, to all the teams, lahat ng bumubuo ng Toyota Alabang, and advance happy birthday kay Boss Cesar Lee sa December 20. Mga December babies. Yes, oo nga, no, pareho mo, December babies. Thank you po, Kaya Mr. pala Cesar mga Lee. looking babies pa. Biglang ganun no, mga baby face pa. Ayan, so advance happy birthday. And of course, sa lahat po ng ating mga birthday celebrants ngayong December. And hi to Melvin Letrodo, kay Teresita Atienza 2685, kay Elmer DC 4165, and si Ma'am Teresita sabi niya, ay, ayaw namin ng pear. Apples gusto namin. Bakit? Pears po ang binigay niya. Kanya-kanyang Preferences. Preferences yan. Pero baliktad tayo, Miss Teresita. Ako mas gusto ko ang pear kaysa apples. Ayun. Ako both okay naman Wow. siya. Masyado kang balansyado, Neutral. Safe, Siyempre. At batiin ko lang din na Miss Kay, si ang BFF ng aking nanay, na si Joseph Ingal, nakikinig rin po. Magandang gabi po. BFF talaga. BFF, siya po mismo ang nagsabi, BFF. Ay, wow. Best friends forever. Alright, sa ngalan po ni Ka Henry Uri, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po, si Jackie Resho. Ang tabayanan susunod na, nako sina Josa Cruzat at si Rina Pearl Soro sa programang Usapang Ligan. Kung ano man ho ang kanilang pag-uusapan, malalaman niyo po mamaya. Sana hindi naman usapang illegal yan, ha? Susunod na po sila ang ating oras, 6:37. Bye! Ang oras na yan.